meron tayong sasamahan, isa sa ating organic subscriber at isa sa ating solid supporter, si Sir. Alright mga kalyabe, so dito na tayo ngayon sa bayan ng Taal. At alright mga kalyabe, so pag tumingin po tayo ng sasakyan, bibili tayo. Alright mga kalyabe, sa hindi pa pala nakakaalam, yung mga nagsimula ng January 2023 na. Alright mga kalyabe, so nandito tayo ngayon para papakita natin sa inyo kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit tumutunog yung ating mga gulong. So ito mga kalyabe, nabuksan na nga natin, natanggal na natin yung Kaibigan, kalyabe, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Ayan. So dyan sa loob, may bearing po yan. Tatanggalin lang. Alright mga kalyabe, so nandito tayo ngayon para papakita natin sa inyo kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit tumutunog yung ating mga gulong. So ito, ayun, kasi may nagtanong sa atin doon, si Sir The Great Pretender, Sir Nelson. Ito po yun, yung mga maaring maging dahilan kung bakit tumutunog ang mga preno natin, lalong lalo na kapag may karga tayo. So ito, papakita ko sa inyo kung ano ang mga posibleng dahilan. Ito, dito muna tayo sa likod, dito sa likuran, kasi kadalasan na tumutunog yung mga bearings natin kapag mga preno natin kapag may load dito sa likod. So ito, bubuksan natin ito ngayon para mapakita natin sa inyo yung mga posibleng dahilan kung bakit tumutunog yung ating mga preno. Alright, so ito mga kalyabe, nabuksan na nga natin, natanggal na natin yung gulong. So tatanggalin lang natin itong brake drum na to. Ito, ayan tingnan ninyo. Dito hindi pa natin makikita kung bearing ang may tama. So maaring maluwag itong ating stud bolt. Ayan, dito sa stud natin. Ito po yun, yung stud bolt maluwag. At ang gulong natin kapag may load ay bubuka po yan, lalapat yan. Ang dito sa baba ay aangat, gaganyan siya. So tutunog-tunog po yan kapag tumatakbo na yung ating sasakyan. So yan, isa sa mga pwedeng maging dahilan. Pangalawa, ay tatanggalin muna natin to para makita ninyo kung saan banda nakalagay ang wheel bearing. Right? So pangalawa mga kalyabe, ito dito sa ating wheel bearing. Ayan, ito dito yan. Pagtanggal mo ng brake drum, uga-ugain mo ito. Pag may uga, ibig sabihin wheel bearing po natin ang may diferensya. Ayan. Ayan siya. Ganun lang siya kadali mga kalyabe. Ayan o. Ayan. Ganyan lang siya. Right. So, yan ang mga posibleng dahilan kung bakit tumutunog yung ating mga wheel bearing. So katulad nito, tatanggalin ko muna to, bubuksan natin to para makita ninyo kung saan banda talaga ang wheel bearing. So ito, may cap po yan. Ayan. Ito, bubuksan ko lang saglit. Ayan. So dyan sa loob, may bearing po yan. Tatanggalin lang natin itong nut na to. Ayan, may nut dyan dito. So tatanggalin mo lang yan, makikita mo na dyan ang bearing sa loob kung may tama o wala. Pero since dahil wala itong tama, ayan, ginawa ko lang itong sample para mapakita ko sa inyo na kung ano ang magiging posibleng dahilan niya. Ayan. So pangatlo, itong ating lining. Kapag ang lining na ginamit natin ay masyadong matigas, yun, isa sa pwede maging dahilan kung bakit
tutunog yung ating preno o di kaya nagbakal to bakal na yung ating mga lining. Ayan. Alright. So, ayan na nga si mga kalyabe, ano. Yan siya yung pwedeng maging dahilan. Ayan. So, ito. Okay na to. Na-adjust na natin to. Ayan. So, sa kabila na naman, bubuksan natin para ma-check lang natin ang ating mga preno. Ayan. So, ganun din ang harap. Sa harap, ganun din. Kaso, ang kaiba lang ng sa harap ay disc brake yon. So, mas lalo doon. Bearing lang talaga ang pagbabasihan mo doon. Alright. Alright mga kalyabe, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Ayan, I love you all, and happy New Year sa ating lahat. So dito ngayon mga kalyabe, meron tayong sasamahan, isa sa ating organic subscriber at isa sa ating solid supporter, si Sir Isidro David. Ayan, kung naalala nyo, yan po yung nagregalo sa atin ng cellphone. So magpapasama siya sa atin ngayon para titingnan natin yung unit na kanilang bibilhin. So para malaman natin, mamaya tingnan lang po natin, kasi ituturo ko din sa inyo kung ano ang mga dapat ninyong gawin bago ninyo bilhin ang sasakyan. Ano ang mga dapat unang tingnan sa mga sasakyan. So yun mga kalyabe, abangan po ninyo dahil marami po kayong matututunan dito sa pagbili ng mga sasakyan, lalong-lalo na sa mga bago pa lang magsimula na makabili ng sasakyan at segunda mano ang ating bibilhin. So dito natin makikita yan, kung tuturo ko sa inyo kung ano-ano ang mga dapat ninyong tingnan. Okay? Alright mga kalyabe, so dito na tayo ngayon sa bayan ng Taal at kasama natin si Sir Isidro David at sila Busing dito. So dito yan sa Kicks, Kicks lang ang pangalan nito. Car sales pala dito sa Taal. Ayan, so test drive natin to yung kanyang sasakyan. So mamaya mga kalyabe, tuturo ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong tingnan bago kayo bumili ng mga sasakyan. So ito, chinik natin tong makina at goods bago natin to i-test drive para wala tayong abala mamaya sa pagbili. So tapos mamaya titingnan din natin ito yung mga papilis nito, kasi siyempre, pero hindi natin papakita dito sa vlog kasi confidential po yun mga kalyabe. Okay, tirik tayo, okay lang. Dito po sir, tayo na lang para pinamalaki. Bakit po kasi hindi umabot sa shell? Ha? Bakit po hindi umabot sa shell? Alright mga kalyabe, so pag tumingin po tayo ng sasakyan, bibili tayo, una natin check ay yung makina, engine number, chassis number, tapos check natin, bubuksan natin ang radiator. Kapag may mga bubbles, ibig sabihin may singaw yung ating cylinder head, hindi na natin kukunin yun, at may problema sa cylinder head yun, sa gasket or either sa pulley system niya. So yun mga kalyabe. Pero ito, goods, napakaganda po, sariwang po ito. Ayan, dito lang po yan sa Kicks Car Sales Center dito sa May Taal. Ayan. So pinasilip lang tayo dito at sinamahan lang natin yung ating solid supporter para bumili ng sasakyan. So nag-uusap-usap pa sila at mamaya magkasundo sila, ititingnan natin yung mga papilis. Alright mga kalyabe, sa hindi pa pala nakakaalam, yung mga nagsimula ng January 2023 na labas ng ORC na CR ay iba na po ha. So hindi na katulad dati na maliliit na kulay dilaw. So ngayon malaki na siya, halos isang buong A4 na ang size. So ganyan na siya. Ang next registration niya is April. Alright, so mag-usap-usap lang sila mga kalyabe. So ayan nga mga kalyabe, nakuha na namin yung unit ni Sir Isidro David. So note lang po mga kalyabe, bago natin bayaran ang sasakyan ay dapat po na-verify po natin sa LTO. Paano nga po ba mag-verify? Ayan, so susundan ninyo, mag-text lang kayo, vehicle space plate number
then send to 2600. Ayan. So yan mga kalyabe, para ma-verify ninyo kung mayroon po ba siyang mga alarm o alarma. Kasi mahirap bumili ng sasakyan mga kalyabe kapag may alarma ang isang sasakyan. Baka mamaya hot cars pala yan or tinatawag natin na galing sa mga nakaw. At pangalawa, baka mayroon po siyang mga previous na mga huli. So lalong-lalo ngayon dahil nga sa mayroon tayong mga batas ngayon na nag-iiral sa ating mga lansangan, lalong-lalo na sa mga Metro Maynila, dito sa Kamaynilaan, na via camera ka na lang ay magkakaroon ka bigla ng violation. So hindi mo mapapansin, nag-beating the red lights ka pala, ay mayroon kang violation, so medyo malaki-laki din yon. So yan po yung kahalagahan mga kalyabe kung bakit kailangan po natin na i-verify muna ang sasakyan bago natin siya bayaran. Alright, so yan mga kalyabe, at sana nakapagbigay po tayo ng dagdag kaalaman po sa inyo kung paano po at kung ano ang dapat natin gawin sa pagbili ng segunda manong sasakyan. So ayan, at hanggang sa muli, ito po si Makinisang Pobre na nagsasabing Happy New Year sa ating lahat. Ayan, panibagong taon, panibagong buhay, panibagong hamon na ating haharapin, pero wag natin sukuan. Harapin natin yan dahil balang araw malalagpasan din natin yan. Ayan, so hanggang sa muli. Bye-bye!